Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo! Magandang umaga po sa ating mga tagapakinig at syempre mga tagapanood po dito sa Radyo Pilipinas World Service. Ito na naman po ang programang Global na Tayo dito lamang po sa ating Radyo Pilipinas World Service, ang online digital platform ng Presidential Broadcast Service. At syempre po, napapanood nyo po kami live sa aming Facebook page, ang Radyo Pilipinas World Service. At napapakinggan nyo rin po live na live sa ating audio streaming sa Evox PBS Receiver app. At i-download nyo na po yung app na yan at mapapakinggan nyo na po ang aming platform, ang Radyo Pilipinas World Service. At kasama rin ang iba pa nating mga kapatid na himpilan dito po sa Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Ako po ang inyong lingkod, Jerome Toledo, pansamantalang humahalili sa ating main host ng ating programa na si Mr. Ray Sampang. May importante lang po siyang lakad today. Pero ako po muna ang inyong makakasama sa 30 minutong talakayan ng mga issue na masasabi nating nasyonal pero may international na konteksto. At samahan niyo po kami hanggang alas 11 ng umaga. At ito po, wag na tayong magpaligoy-ligoy pa. Talakayin na natin itong lumabas na report galing sa World Property Office. Tama po ba? Okay. Ito kasi, ang balitang ito ay muling umarangkada ang Pilipinas sa Global Innovation Index. At batay po kasi sa pinakahuling index report na inilathala, ito I correct myself, World Intellectual Property Office. Nasa pang-50 na ang Pilipinas mula sa ika-53 pwesto noong 2024, pang-56 na pwesto noong 2023 at pang-59 noong 2022 o sa pagsisimula ng Administrasyong Marcos Jr. O di ba parang umangat ang ating ranking dito sa Global Innovation Index. At sa kaparehong index, ang Pilipinas ay nasa 49th place sa innovation outputs at 59 sa innovation inputs naman. Nangangahulugan ito na epektibong naisasalin ng bansa ang mga magastos na innovation investment sa mas marami at mas mataas na kalidad na outputs. At ayon pa sa report, numero 1 ang Pilipinas pagdating naman sa high-tech export. Samantala, nasa 49 na pwesto ang bansa pagdating sa innovation outputs at 51 naman sa innovation outputs, gaya nga ng ating nasabi kanina. At ito, nasa base pa rin to sa index report, nasa 48th place naman ang bansa pagdating sa business sophistication. Habang nasa 65% naman pagdating sa infrastruktura. Di ba pinag-uusapan natin nitong mga nakaraang mga linggo, mga araw, itong mga infrastruktura. Ito, tinatalakay sa Senado yan. At syempre, ano po ba ang ibig sabihin ng mga numerong ito at bakit mahalaga ito sa ating mga Pilipino, maging dito man sa ating bansa o sa overseas? At ano po ba ang benepisyo nito at paano natin may improve ang ranking dito sa Global Innovation Index? Kasama na po natin ngayon sa linya ng komunikasyon via Zoom si Undersecretary Rosemary Edilio ng Department of Economy, Planning and Development. Magandang umaga po, Yusek. Jerome Toledo po sa Radyo Pilipinas World Service. Maraming salamat po sa pagpapaunlak sa aming paanyaya. Yes, good morning to you, Jerome, and maraming magandang umaga rin sa ating mga nanonood ngayon. Ayan. Maraming salamat po, Yusek Edilio. Okay, so eto, umangat nga itong ang Pilipinas pagdating sa Global Innovation Index sa 2025. Ano po yung nakikita ninyong dahilan sa pag-angat ng ating ranking sa Global Innovation Index ngayong taon? At nabanggit nga natin yung kanina from 59 noong 2022 pagsisimula ng Administrasyong Marcos. Umangat pa tayo ng mga 3 notches. So, ano yung nakikita ninyong dahilan sa pag-angat? Yes,
Actually, ano to, no? Lahat kami dito na natutuwa. Actually, we're also considered as a consistent overperformer in innovation. Yes, kasi ano tayo, since nung 2013, ang rank natin actually is nasa 90. Rank 90 tayo. Tapos umangat tayo ngayon to 50. So that's 40 notches, no? So mabilis na pag-angat to considering yung ating level of development. So pero dito sa itong innovation na to, as you know, there's a Philippine Innovation Act, no, RA 11293, which created yung National Innovation Council. So the act was actually became effective nung 2019 ito, no? Pero kasi nagkaroon ng pandemic, so hindi natin masyadong natutukan ito, no, during the pandemic days. So ang talagang naging first na full meeting nitong National Innovation Council, tapos in person pa, was convened during the time of President Marcos. At siya mismo nag-convene kasi ang chair nito is the President. Ang vice chair is yung secretary namin dito sa DepDev, dati noon NEDA, no? Yeah. And we have actually come up with a National Innovation Agenda and Strategy document. Isa actually sa nagpataas ng ranking natin ng mabilisan, no? Yung mga filings ng utility models. Kasi isa to sa sinusulong namin sa National Innovation Agenda, na dapat yung mga ginagawa na innovations na to. So innovations na to, actually, merong inventive aspect yung mga innovation. Merong dapat novel siya, pero ang nangyayari, itong invention na to, ginagawa na siya into usable, commercializable, easily replicable na produkto. Pero dapat ifina-file mo to ng intellectual property, a utility model o kaya a patent. Para nun talagang you can claim it as your own. So ito yung talagang tuunan natin ng pansin. Kasama sa National Innovation Council yung IPOPHIL natin, Intellectual Property Office of the Philippines. And so pinagpursigidehan natin tong collaboration na to with the IPOPHIL. Sa mga programa natin, whenever we have a National Innovation Day celebrations, nandun si IPOPHIL. Ngayon meron tayong nilo-launch na Philippine Innovation Awards. Nandun din sa IPOPHIL para to make sure na covered ng mga IP registration. So isa 'yun sa mga umangat natin na categories. Okay, nabanggit niyo po Yusek Edilion, ito malaki yung itinaas natin. So from 90 to 50th place, no? Tama po ba? Kailan itong 90th place na ito, Yusek? 2013. 2013 pa. Tapos yes. nanatili lang tayo doon. So parang more than 12 years hence, yun ang isang tinitingnan nila. So kasi nung I think 2010 nasa 100 tayo, parang ganyan. So ever since they started the ranking, no? Isa yun sa tinitingnan nila. So nakita nila na nakita ng WIPO. Now, we have actually been consistently overperforming kasi kung titingnan nila yung ating level of development, tapos compared to our peers, gano'n nakalaki yung itinataas natin. Yun. Okay. So, overperformer, particular dito sa mga innovation. Hindi lang to basta about sa technology, maging sa ekonomiya din. Tama po ba, Yusek? Isa yon, kasama rin yung tinitingnan din yung economy. But with respect to the economy, ang mas tutok nila dito is the level of sophistication. So isa to sa mga kasama rin sa NIAS din natin, yung National Innovation Agenda and Strategy document, na dapat papunta tayo sa again going more and more sophisticated, kasi nga
kaya kaya kakambal nito yung ating digital services, yung mga digital connectivity. Actually talagang everything coming into place to it. Kasi yung Tatak Pinoy, isa yan sa ang isang objective niyan is really to increase yung level of sophistication natin. And then as you know, recently signed into law rin yung recently enacted din yung Konektadong Pinoy. So yung Konektadong Pinoy naman is intended to talagang make digital connectivity more expansive, i-broaden ito, and more inclusive. So, you can just imagine kapag lahat ng mga lugar sa Pilipinas, meron ka ng digital connectivity. So, we can actually host many of this, yung mga tinatawag namin na digital nomads. Yung sa mga, kunwari, nasa mga resort ka, no? And then, meron ka mga tourist na mga app developer lang ba. So marami nang pwedeng maging ganon. So ang laking magiging ang laking magiging impact nito on the economy. Syempre, yung level of sophistication natin as a country, but more importantly, ang talagang ang gusto naman naming mangyari is yung innovation na to will be for the well-being of our society. Okay. So maganda. Ibig sabihin po nito, Yusek Edilion, itong mga innovation, ito'y patungkol ito sa mga innovations na itong mga ina-apply natin sa mga pulisiya ng pamahalaan. At ibig sabihin nito'y parang umuunlad na baga ang ating bansa pagdating dito sa mga innovation na ito. Tama yan. Kasi itong innovation na, usually pag sinabi mong innovation, is really just a new product, a new way of doing things. Right. Now in our case, ang gusto natin is may kasamang empathy, may kasamang malasakit . Gusto natin is the kind of innovation that will protect the environment, kind of innovation that will lead to a better quality of life for Filipinos. So, yung mga tulad yung isa naming executive member na ang kanyang isa sa mga innovation niya is yung plantable bamboo toothbrush. Yun. Para nun, pag halimbawa kailangan mo ng palitan, no? Hindi mo basta-basta itatapon, pwede mo naman siyang itanim kasi meron naka-embed sa loob ng mga seeds. Yeah, okay. Yun. So, parang sustainability ito. Sustainable, nakakatulong pa sa environment. At the same time, yung raw material niya na bamboo is biodegradable. So, yun nga, it's a sustainable practice. Mga ganitong klaseng innovation ang talagang gusto namin na maparami in our country. Kasama yan sa mga tinatrabaho din natin under the National Innovation Agenda and Strategy document natin. Okay. So, binabanggit nyo yung National Innovation Strategy. And at the same time, may kasama din sa report din itong human development na according nga doon sa report nasa 98th place ang bansa pagdating diyan na syempre nasa 98th place tayo, so ibig sabihin po medyo mababa tayo doon sa at napansin doon yung sa teacher student ratio, yung school enrollment, pati yung PISA score kasama rin doon sa report na yon. And ito pong aspeto na ito ay siyempre saklaw na ito ng Department of Education Undersecretary. Pero sa panig po ng DepEd, paano po mapagtutulungan ng DepEd at ng inyong kagawaran upang masolusyonan ito at siyempre para makatugon tayo doon sa lumalaking demand dito sa mga advanced technologies, paano po ito? Yes. Tama yan, no? Tinututukan namin yung nakalista rin, no? Naka-enumerate din naman ng mga weaknesses natin. Kasi ito yung innovation inputs na tinatawag, no? Mataas nga yung ranking natin sa innovation output, pero baka hindi natin masustain to kung hindi tayo aarangkada sa innovation inputs. And so, we are actually working very closely with DBM dito para yung ating mga R&D professionals madagdagan. And that actually goes back to, again, yung mga scholarships natin for higher education and also yung mga, especially yung mga graduate studies
we need to produce many more PhDs, many more master's degree holder. Hindi lang sa STEM, no? Actually, syempre nandun yung yung focus natin sa STEM, science, technology, engineering and mathematics. Pero even sa mga sa mga other disciplines, kasi when you talk of innovation, it's actually an ecosystem. Kailangan nandun yung STEM, nandun yung syempre yung engineering, kailangan nandun din yung creatives. So isa yan sa nakikita rin namin na pwede nating parang a low-hanging fruit kasi ang dami naman nating nasa creative sector. So ang kailangan dito is again dagdagan ng sophistication, kailangan ma-introduce sila sa mga digital technologies para madaling angat yung level ng kanilang output para noon makakapag-produce tayo ng mga world-class na films, mga events sa mga games natin, yung mga ganitong klase ng strategies. So kasama yan sa mga tinitingnan natin. Pero syempre yung level ng quality ng ating education mula elementary, pero dapat tutukan kaagad yung nandiyan na higher education, yung mga nasa technical education natin, kailangan din nating maipataas ang quality. Kasama po ba dito, Yusek, follow up lang po, kasama po ba dito yung mga technical vocational education? Oh yes, of course. In fact, yung mga nasa yung mga nasa high-tech exports natin sa ngayon, they are actually mostly graduates ng mga technical education. So at the same time that we're teaching them how to be very sa mga precision instruments, sa mga paghawak ng mga ito, we also need to make sure na nakakasama rin sila doon sa yung research part, yung sa design part of it. So that's how we can level up yung kanilang yung kanilang skills, yung kanilang quality para noon maging maitaas din natin yung kanilang employability. At syempre lahat ng ito, Yusek, kasama to doon sa National Innovation Strategy na siyempre, kailangan natin gawin yan para mapaganda pa natin yung wag na lang natin sabihin na nag-i-aim tayo na tumaas yung ranking natin. Pero siyempre, para na rin mapaganda yung quality of life nating mga Pilipino. Yes, tama yan, no? Incidental lang yung pagtaas ng ranking. Gusto natin talaga yan, yung tataas yung ranking. So actually ang target natin is to be in the upper 1/3 by 2028, meaning a rank of 43 or better. Kasi yung mga foreign investors, isa yan sa mga tinitingnan nila Tinitingnan nila na index na, tsaka tinitingnan nila yung mga, binibusisi nila yung mga yan. Ilan ba yung mga pwedeng R&D na dito, na personnel, di ba? Ilan ba yung, gaano kataas ba sila in terms of level of sophistication ng business? So, importante rin talaga na binabantayan natin tong, at pinupursige natin na itaas ang ranking kasi mga foreign investors na hindi naman tayo kilala, ito yung mga pagbabasihan nila ng mga numero, ng mga rankings. Kaya maganda yung napapanatili natin ang sarili natin as an overperformer in innovation. So malaking kumbaga malaking selling point para sa mga investors natin. At syempre kasama na rin diyan syempre ang whole of nation, whole of society approach para ma-achieve natin ito. Ito panghuli na lamang po, Yusek Edilion. Paano magagamit ng gobyerno ang report na ito para gumawa ng mas epektibong mga patakaran na nasusuporta sa innovation? Oh yes. Actually nakikita naman din namin so at the same time that we're looking at the strengths, kumbaga saang yung mga components of the index na mataas yung ranking natin, pinagbubuti natin yung sa mga weaknesses, no? Alin yung mga kailangan pa natin na i-improve. And ito yung kailangan tapatan natin ng polisiya, katapatan natin ng karampatang programa ng paano natin aayusin to para maipataas natin itong mga indicators na to, kasi nga itong innovation inputs na to may mataas na correlation to sa innovation outputs. So kailangan maitaas natin tong makahanap tayo ng
ano yung strategy pa para maiangat natin yung ranking natin in the innovation inputs para nun tumaas pa ulit yung innovation outputs ranking natin, and then of course yung overall na global innovation index ranking natin. Okay, so ito ay polisiya at programa, mga magagandang polisiya at programa para syempre mapanatili natin itong global innovation index scorecard natin na maganda sa mga susunod na mga panahon o mga taon. Ayan, napaka-interesting ng topic na ito. Yusek Edilion, maraming salamat po. Gusto mo pa ba? Konti na lang po yung oras po natin. Anyway, thank you so much, Yusek Rosemary Edilion ng Department of Economy, Planning and Development sa pagsama po sa ating programa. Maraming salamat. Sa ulitin po. Yes, walang anuman, Jerome. God bless. Okay. Yan po, napakinggan po natin si Undersecretary Rosemary Edilion ng Department of Economy, Planning and Development kaugnay po dito sa Global Innovation Index o GII 2025. At Okay, so yan na po. Diyan na po nagtatapos ang ating programang Global na Tayo dito sa Radyo Pilipinas World Service. Kasama po ng ating mga technical team yan, si Sir Milo Jonella, at sa Warcast po si Hero Lucero, at sa ating audio streaming si Leo Magpayo. Ako naman po inyong lingkod, Jerome Toledo, humahalili po kay Mr. Ray Sampang sa edisyong ito ng Global na Tayo. Maraming salamat po at mabuhay po tayo mga Pilipino. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo.